Kumusta kayo lahat dyan? Good morning, magandang araw, have a great day ahead sa inyo lahat dyan ng mga nanonood taga Davao, Mindanao, Pilipinas, no? Visayas, Luzon, buong mundo na may mga Pilipino. So, kumusta kayo dyan? No? Good news, no? Meron tayong napanood ngayon ng mga kumakalat ng mga video kay Congressman Saldico, no? Isa rin sa pinakakurakot pinakawatan sa buong bansa, no? Parang top 3 yata yan, no? Bongbong Marcos ang pinakakawatan, number 2 si Martin Romualdez, number 3 ito si Saldico. Pero this time si Saldico is nagsalita na siya tungkol sa pagiging kurakot mastermind sa kakurakutan itong si Martin Romualdez. So pinakahari, si Bongbong Marcos, pinakahari, pinakakurakot sa lahat, no? Pinaka walang hiya sa lahat ng mga walang hiya, no? So ngayon, panoorin ho natin yung video ni Saldico. Nakatuwa ho ito para sa akin bilang isang mamamayang Pilipino na sisikap magtrabaho, buwan-buwan kinakaltasan ng tax yung ating mga sahod na kalungkot, no? Pambilisan na ng pangrinta na ng kung ano pa mga pwedeng pambayaran natin, pero dahil nga sa obligasyon natin yan ng mga Pilipinong kumikita, kailangan tayong magbayad ng tax, and at the same time ako'y naaawa rin, no? My heart bleeds to those Filipino people na hindi man sila directly nagbabayad ng buwis ng buwis, no? Pero yung binibili ng pagkain, nakapatong ho dyan ang value added tax. So nakalungkot na kinanakawan tayo dito mga hayop dito ng mga, sorry sa aking words ha, itong mga congressman, ito si Bongbong Marcos. So ngayon lumalabas, hindi naman sa bago sa atin yan, alam naman natin yan, talagang hindi lang talaga tanggapin itong ating mga taga-kongreso kasi nga amo nga nila, no? So lahat nga sila damay-damay, parang sabay-sabay silang malulunod kung maglalaglagan, but this time nilalaglag na ni Saldico ang kanyang mga Panginoon, no? Kanyang mga Lord o kanyang mga tropa na mga kawatan. So panoorin ho ninyo yung buong video, tapos kayo nang bahalang humusga kung anong kaya mangyayari, no? Ano kaya sa tingin niyo ang mangyayari after nitong kanyang expose, no? Yung itong kanyang pag-amin. Amin means alam kasi natin na yan, wala na talaga tayong may ipakita pang ebidensya, although mayroon naman yung mga lead, may mga guide naman, may mga clue, like alam niyo yon. So ito na talaga magagamit itong si Saldico laban kila Martin Romualdez, itong tsaka pinakawatan na si Bongbong Marcos. So panoorin ho ninyo ang video, pakinggan at isipin ho natin kung ano kaya mangyayari right after ng kanyang expose, no? Kung gaano, hanggang saan abot ang kapangyarihan nitong si Bongbong Marcos at hindi pa rin siya mapatalsik-talsik, hindi pa rin siya mamatay-matay. Alam niyo yun. So panoorin ho natin ang expose ni Saldico, ladies and gentlemen. Isa sa pinakamagnanakaw na kurakot na ako Bicol representative ng Albay Province, Saldico, na ngayon ay nagtatago sa ibang bansa na malapit itong patatahimikin ng administrasyong Marcos, no? Kaso nga lang, very good at naunahan niya expose ang mga nalalaman niya. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako
bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman.